Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas at sa ibayong dagat. Well, meron tayong episode ngayon. Ito'y lesson 101 na naman sa treasure hunting. Ito ang napakakomplikadong sign na tinatawag na anchor. Ano ba ang itsura ng anchor? So, tinatawag siya na anchor dahil hugis nga siya na pundo ng barko. Ayan. Ganito ang itsura ng anchor marker. Ngayon, saan ba nakikita itong mga anchor marker na yan, mga kababayan? Karamihan daw sa nakakita niyan, ayon sa father ko, ay sa malapit sa ilog or sa waterfalls. Dahil ang anchor ay pundo, at ang pundo ay simbolo ng itong Japanese Imperial Navy. Navy ang nagbaon. Ang nagbaon yan. Pero meron ding mga anchor marker na matagpuan sa kalagitnaan ng gubat o ng bundok. Hindi sa dagat, hindi sa waterfalls, hindi sa ilog. Which is doon to makikita palagi sa mga malapit sa tubig dahil nga Japanese Imperial Navy ang nagbaon. Well, merong dalawang klaseng anchor marker kasi ito. So atin muna lecture 101 muna tayo. So ano ba itong dalawang type na anchor marker? Well, ito yung nagaganito lang, direktang nagaganito, and then meron siyang ganyan. Anchor marker pa rin yan. Ngayon merong isa na parang pundo talaga siya, parang anchor, nagaganito, and then diretso na siya sa diretso ng paganito. Okay, so wala na siyang paganito na linya. So diretso ng ganun. So ang mga kahulugan nito kasi ay mga dalawang karakter na kinumbine kaya nagiging anchor marker. So unahin natin tong unang ginuhit natin, tong parang merong litrang T. So basically, yan talaga ay litrang T. So T, ano bang ibig sabihin ng T? Kapag mga T, tunnel under ang kahulugan. Sa Japanese, ay ganyan yan. Merong maiksi na guhit dyan, ganyan. So yan ay shita or ista. Ibig sabihin under. Ngayon, dinugtungan nila ng sign for tunnel type. So ang tunnel type ay pa-curve. So dinugtong yan, and then ng madugtong, nagiging anchor marker na siya. Ganyan. So kapag nakita nyo to sa malaking bato, ibig sabihin yan, under sa bato na yan, ang entrance ng tunnel. Ngayon dito naman tayo sa isa, itong may bilog. So ito yung basically ganyan na sign. So ibig sabihin yan ay item under. Ito yung item, ang bilog, item, and then sign na pababa. Ibig sabihin item under, and then tunnel type na naman, which is nagsasabi ng tunnel ay curve. Ayan, so yan, nagiging anchor siya. Sign, mga kababayan. Ngayon, atin i-apply dito sa ating diagram ang anchor sign na ito. So, nasabi na natin na dalawang symbol na pinagdugtong kaya nagiging itsurang anchor sign. Kaya ibig sabihin,
Hindi lahat ng anchor sign ay gawa ng Imperial Navy. Hindi lahat ay, kaya nga hindi siya inilagay sa tabi ng dagat, sa tabi ng ilog, or sa waterfalls. Nasa gubat siya kasi ang nagbaw na hindi Imperial Navy, kundi pwedeng infantry division ng Hapon. At ang kanilang simbolo ay nagmukhang anchor sign. Pero meron talagang anchor sign na gawa ng mga Imperial Navy. At natatagpuan yan sa mga waterfalls, ilog, at sa tabing dagat. Okay, so kuha muna tayo ng bagong picture kasi marumi na to. Ito, bago. So ito na mga kababayan, paano ba ibinao ng Hapon ang item sa Angkor Tunnel? So atin muna i-estimate ang lalim ng Angkor Tunnel. So ang Angkor Tunnel ay hindi yan bababa sa 20 meters. So 20 meters palalim. So pwedeng 20 to 30 meters ang lalim ng mga Angkor Tunnel. Kasi yan ay big deposit yan. Merong 2 hanggang 3 treasure vault ang nariyan. So ganito ang paghukay nila, pa-pyramid na baliktad at pahagdan-hagdan yan. So bakit pahagdan-hagdan? Dahil nang ibaba nila yan, ay literally dito talaga siya dumaan sa parang hagdan. Yung nagbaba ng treasure na yan. So itong lawak na ito, estimated yan kung ano ang lalim ay ganun din ang lawak ng kanilang paghukay sa entrance. So, kaya nga ang detection ay malawak eh. Dahil malawak yan sa ibabaw pero nang palalim na siya ay kumipot na siya, pakipot. So ang purpose nito ay bakit ganyan, bakit reverse pyramid? Dahil nga ang lupa ay kailangan lagyan ito ng mga marker sa mga level. So dito, halimbawa, bawat hagdan ay 2 meters. So 2 meters na naman dito, 2 meters, 2 meters. So sa bawat 2 meters, nilalagyan nila yan ng sign. Dito sa una ay pwedeng mga basag na buti dito. Pwedeng mga basag na buti, basag na plato. And then pangalawang level ay pwedeng mga sinunog na bambo na nagmukhang uling. Pangatlo ay color coding kasi ito. Pangatlo ay pwedeng black soil or black sand. And then pangapat pwedeng mga bato na iba't ibang kulay, boulders na mga bilog na iba't ibang kulay. So ayan, so pagsapit dito sa may malapit na sa item ay nilagyan na nila ng concrete seal. So ito na portion, kulayan natin ng blue. Ito na yung concrete seal. Itong kinulayan ko ng blue. Ang lalim nito, estimated na yan na 20 meters na yan. So ayan, so ito yung central shaft. Pinakasentro. Kung hukayin siya ay madaanan mo ang lahat ng layers na nilagay nila. So hindi ka maliligaw dahil itong mga layering na ito'y parang mga sign na susundan mo. So ngayon, kung dito ka maghukay sa kabila, halimbawa, na-detect mo dito, ito na portion. Dito mo na-detect, diyan ka nakatayo. So siyempre, hukayin mo dyan, dahil diyan nag-detect eh. So pag hukay mo dito, tumama ka sa natural soil. Hanggang dito, natural soil. So meron ka ng 6 meters na nahukay, walang nakitang sign, kasi dito ka tumama sa natural soil na hindi nila hinukay.
So, akalain mo na wala dahil natural na tumigil ka. Pero kung pinagpatuloy mo to dito, matamaan mo tong concrete slab. So kapag matamaan mong concrete slab, malaman mo na, aba, concrete to ah. Ito yung seal ng treasure. So totoo, kapag mabutas mo yan, dito, mabutas mo tong concrete, ay makita mo yung tunnel type na curve, yung nagaganon, yung sa pundo. So kaya nga tinatawag siya na anchor dahil ang tunnel dito ay naka-curve, nagaganito. Nagaganyan yan, mga katiyets. Ito ay hango sa libro ng aking ama na may mga drawings. Kaya share ko na sa inyo. So ito yung kaya siya tinatawag na anchor. Dahil sa pagpasok nyo, vertical, 20 meters. And then, pagdating nyo sa gitna, dito, kung dito kayo dadaan, butasin nyo to, meron kayong makita dito sa gitna na giveaway. And then, when you look left and right, meron na yung ready-made tunnel dyan na pwede ng daanan. Hindi na huhukayin yan. Yan ay libre ng daanan dahil nabutas nyo na ang ang concrete seal. So paglagpas nyo sa simento, tunnel na ito left and right. And then lang yan, 3 meters. 3 meters lang yan sa diagram. Ay pa-curve pa itaas Pa-curve pa itaas yung hukay. And then dito nila nilagay ang kulayan natin ng yellow. So dito nila nilagay sa bawat dulo ng anchor. Ito yung treasure bolt. And then sa kabila, 3 meters din. 3 meters papunta rito. Straight ka muna and then bigla kang tataas. And then makita nyo rin sa dito na banda ang treasure bolt na yan, mabigat yan. 1 tonelada hanggang 3 tonelada yung mga nakalagay dyan. And then dito, giveaway lang tong sa gitna Pagbutas mo, patamaan mo yung medium deposit ang tawag dito kasi marami-rami na siya. So ito, pag nakita to ng mga treasure hunter, siyempre, uuwi ka na. Bakit pupunta ka pa ng left and right? Meron ng mga 10 hanggang 20 gold bars dito sa medium deposit. So ito ay isang decoy pa rin ng Hapon para kapag na-discover yan ng maghukay, ay uuwi na sila na maligaya. Dahil 10 hanggang 20 pirasong gold bars. Ang hindi nila alam dahil ang core tunnel ay left and right pala ang big deposit. At paano malaman na mayroong tunnel left and right? Kung halimbawa ay gumuho na yung tunnel, of course sarado na yan. At malalaman nyo sa 4 na direksyon, sundutin nyo ang gilid ng mga tunnel na vertical. Yung malambot, yun yung gumuho or backfill ng anchor tunnel na ganito. Pataas na, parang nagka-curve pataas ang paggagawa ng tunnel. Kaya napakahirap talaga hanapin tong ito. Kasi kung tayong maghukay dyan, diretso tayo papunta rito Diretso tayo hanggang lalagpas tayo sa item. Yung palang item ay nasa itaas. Grabe. At kung dito mo yan i-detect, kapag mapadaan ka dyan, katiyat sa ibabaw dito, halimbawa, ikaw ito, at na-detect mo dito, mayroong detection, anding paghukay nyo, lahat ng lupa dyan ay natural. So sasabihin nyo na wala, natural lang to walang nakabaon dito. So yan yung tricks ng Hapon. Ganon din sa kabila, kapag napadaan ka dito, ay mag-detect yung gagamitan mo. So paghukay mo, natural soil, titigil ka of course, dahil naturally, hindi nagalaw. So
So walang nakabaon. Pero meron pala. Ito yung tricks ng big deposit. Pero sa rules of giveaway ay kapag hindi nagalaw yung lupa, wala talaga. Kapag giveaway ang hinahanap. So sa giveaway, yung naunang mga sign, mga basag na plato, bote at jars. Yun ang palaging naiwan eh. Kapag nakita yon, of course, patuloy lang sa giveaway. Pero sa ganito na imperial site na gumagamit ng anchor, malalim siya. So, meron silang tricks na kung hukayin mo dito ay wala ka talagang makita kundi puro natural soil layer. So, titigil ka of course. Bakit ka maghukay pa naturally? Pero hindi mo alam ay totoong merong treasure below na hindi dinaan sa na-detect mo na direksyon kundi dito sa gitna. Ayun, kaya ganito ang pagkabaon nila. Maghiwalay sa ilalim, left and right. Di ba mga kababayan, napaka-secured no, nakatago talaga oh. Kaya paano yan matagpuan natin kung ganyan? Grabe. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo nang subukan ang anchor tunnel. Mahirap talaga yan. Kasi pag paakyat eh, naka-curve paakyat. Hindi siya diretso. Kaya maligaw tayo pagdating natin dito sa loob. Ulitin natin na pagdating natin sa loob, alam natin na ito na yung yung left and right tunnel. So ito, pumasok tayo dito. Tama tayo, tama. And then binutas natin tong dito, concrete seal. Diretso tayo, natagpuan natin yung giveaway. Pero dahil alam natin na anchor tunnel ay merong left and right pa na passage. So punta tayo dito, pero hindi natin alam na naka-curve pala pa itaas. So ang nangyari ay tuloy-tuloy tayo. So hindi natin ito natamaan. Ganon din sa kabila. Straight lang tayo, horizontal, tuloy-tuloy. Wala, kasi nandito lang. So ganyan ka-tricky magbaon ng hapon, mga kababayan, kapag big deposit, imperial treasure. Pero kapag giveaway, walang problema, diretso lang yun. Diretso lang kung saan nyo na-detect. Diretso lang ang hukay pababa. 2 to 4 meters meron nang makuha. So ito lang yung may bahagi ko sa inyo tungkol sa disenyo ng anchor tunnel base sa mga diagram ng aking father na kuha niya rin sa mga treasure hunters noong 1970s, mga katiyat. So sana meron kayong nalaman na kunti sa araw na ito. Ako'y magpapaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang, at sa aking mga avid followers, good luck sa inyong paghahanap ng Yamashita Treasures at ingat palagi.